6 months after blanco ang ekspresyon ni McCoy habang nasa loob siya ng isang courtroom sa Maynila. Kasalukuyang ibinababa ng huwes ang hatol sa kanya. Due to a mitigating circumstance of plea of guilty to a lesser offense, instead of life imprisonment, you are sentenced to 20 years in prison. Wala siyang pakialam kahit gaano katagal siya ikulong. Hindi na rumehistro sa isip niya ang ibang mga sinabi ng judge. Hindi siya interesadong marinig ang mga iyon. Pakiramdam niya ay wala na siyang buhay. Nang alalayan siya ng mga pulis pabalik sa kulungan ay parang robot siya kung maglakad. Sana, kapag nasa Muntinlupa na siya ay may bilanggong makaisip na patayin siya. Inihalin tulad ni Diyosa ang lumipas na 6 na buwan sa mga tanawing mabilis na nadaraanan niya habang nakasakay sa kanyang sasakyan. Noong una ay nalulula siya hanggang sa nasumpungan niya ang sariling nalilibang at inaabangan ang mga susunod na tanawin sa kalsadang patungo sa Quiapo, luma at nangingitim na mga gusali, mga batang nagtitinda at nanghihingi ng limos, mga taong natutulog sa bangketa at mga basura. Hindi lang pamilyar sa kanya ang mga tanawing iyon, kundi bahagi rin ng buhay niya. Pumasok sila sa ilalim ng tulay hanggang sa makarating sa isang kalsadang naghilera ang mga tindahan ng mga spare parts ng sasakyan, cellphone, electronics at alahas. Nagkalat pa rin sa kalye ang mga taong kaparis niya noon. Nilingon ni Diyosa ang katabi niya. Ate Ching, bakit ganon? Ang alin, wag mo akong kausapin at baka sumabit tayo. Nakakainis ang mga jeep, basta-basta na lang humihinto. Halos nakasubsob na si Ate Ching sa salamin. Hindi pa ito gaanong sanay magmaneho. Nag-aral lamang ito nang magpasya siyang bumili ng sasakyan. Ang sabi nito ay isiguraw ang maganda kaya sigu ang binili niya. Mas maganda sana kung violet ang kulay niyon kaysa sa nabili niyang kulay abo. Nagtataka lang kasi ako, Ate Ching. Bakit iba ang paningin ko kapag nakasakay ako rito sa sihe? Dati ko namang nakikityang mga adik sa rugby. Pero parang iba na sila ngayon. Malabo sila. Hindi ko rin sila naririnig. Natural, kasi sarado ang mga bintana, sabi ni Ate Ching. Iba ang pananaw kapag nasa loob ka ng sasakyan. Kapag nasa kariton ka, ang makikita mo lang ay iyong abot ng tanaw mo. Sa mataas na sasakyang gaya nito, makikita mo na ang mga hindi mo nakita noon. Malayo na ang nararating ng mga mata mo. Naiintindihan ko ang sinasabi mo dahil hindi rin ako tumitingala noon. Kapag nakalubog ka sa putik, ang magagawa mo lang ay kumampay at magsikap na hindi malunod. Kapwa sila natahimik ng mga sumunod na sandali. Maya-maya ay inihinto ni Ate Ching ang sasakyan sa tapat ng isang lumang gusali. Halika na, yaya nito. Natatakot ako, te. Ngayon ka pa ba matatakot? Malalaman mo na ang nangyari sa kaibigan mo. At ubili pa rin si Diyosa na bumaba ng sasakyan. Pupuntahan nila si Ennis Calub, ang detective na inupahan nila para maghanap kay McCoy. Nang tumawag ito sa cellphone niya ng nagdaang araw, ay sinabi nitong may mga nakuha itong impormasyon tungkol sa kaibigan niya. Pero ayaw sabihin iyon sa cellphone kaya sinadya nila ito. Ayaw ni Ate Ching na papuntahin ang detective sa bahay nila sa Fairview dahil baka raw malaman ng detective na nanalo siya sa loto. Baka raw bagalan nito ang trabaho. Mabuti na raw na wala itong nalalaman. Paano kung may nangyaring masama kay McCoy? Kailangan mong maging matatag, Diyosa. Huminga siya ng malalim at sabay na silang bumaba ng sasakyan. Umakyat sila sa ikalawang palapag. Nasa dulo sa kanan ang opisina ni Ennis Calub. Pumasok sila roon. Miss Diwa, Miss Tanyag, bati sa kanila ni Ennis Calub. Idol yata ng detective si Manny Pacquiao. May balbas at bigot ito gaya ng sa boksingero. Lagi rin itong nakasombrero. Pasensya na kayo sa opisina ko. Walang naglilinis dito dahil nilayasan ako ni Cherry. Ang tinutukoy ni Ennis Calub ay ang batang-batang sekretarya nito. Noong unang beses na pumunta sila roon ni Ate Ching at nakita nila ang babae ay pasimpleng sinabi sa kanya ni Ate Ching na malamang ay kabit si Cherry ni Ennis Calub. Nakikita raw ni Ate Ching ang sarili kay Cherry, kumakapit sa patalim para lamang mabuhay. Kaya kahit mukhang manyaki si Ennis Calub ay pinatulan ni Cherry. Nasaan po si Cherry? Tanong ni Diyosa. Paano kung kagaya rin ni Ate Ching ay masadlak sa prostitusyon si Cherry? Hindi ko alam, sagot ni Ennis Calub. Pinaupo sila nito sa lumang sofa. May kinuhang isang envelope ang detective bago umupo sa gilid ng mesa nito.
Dahil hindi natin alam kung ano ang last name ni McCoy, nag-umpisa na lang akong magtanong-tanong tungkol sa sinasabi mong bahay ampunan na nasunog noong bata pa kayo. Tumango lang si Diyosa. Hindi mo rin alam ang pangalan ng bahay ampunan. Pero base sa edad kamo noon, naghanap ako ng mga lumang records at diaryo. Binuksan ni Avis Calub ang envelope at hinugot doon ang isang papel. Photocopy ito ng news item sa Daily Inquirer noong 1995. Base sa article na ito, Blessed Angels Orphanage ang pangalan ng bahay ampunang nasunog dahil daw sa sigarilyo ng driver niyon na si Pedro Guevara. Si Mang Ped, Anya. Natatandaan mo pa siya? Tanong ni Ate Ching. Medyo. Nagpatuloy si Avis Calub. Ayon dito sa balita, nakaligtas si Pedro Guevara pero nagtamo siya ng malaking pinsala. Halos nasunog ang buong katawan niya. Hinanap ko siya. Pero sa kasamaang palad, matagal na pala siyang namatay. So, dead end. Paano na ngayon yan? Tanong ni Ate Ching. Imbestigador ako kaya hindi ako tumigil kahit dead end na ang kaso. Humanap ako ng ibang paraan, nagmamalaking sabi ng detective. Pumunta ako sa presinto kung saan nakaduty ang mga pulis na rumesponde at nag-imbestiga sa sunog. Sa madaling salita, may nakuha akong old files tungkol sa sunog. Nandoon ang listahan ng mga pangalan ng mga bata sa bahay ampunan. Kasama roon ang pangalan ni Macario McCoy Paras. Bumilis ang pintig ng puso ni Diyosa. Nagkataong natatandaan pa siya ng mga pulis doon. Nakausap ko iyong pulis na mismong nagdala sa kanya sa ampunan pagkatapos mahuli ang tatay niya dahil sa panluloko. Miyembro daw ng budol-budol gang ang tatay niya. Noong minsang nang hipnotismo raw ang tatay niya ng isang babae ay pumalpak ito kaya hindi natangay yung pera at alahas ng bibiktimahin. Sa huli ay siya pa ang ipinapulis noong babae. Si McCoy yun, sabi ni Diyosa. Nasaan na po siya? Iyan ang sumunod kong inalam. Mas madali yun dahil may last name na tayo. Ang kaso, nahirapan pa rin akong hanapin si McCoy. Wala siyang iset o voters G man lang. Sa madaling salita, wala siyang record maski saan, maliban sa pulisya, kaya doon ako naghanap ng record niya. Ilang beses na siyang nakulong dahil sa panloloko. Minsan, kasama ang tatay niya. Minsan, siya lang mag-isa ang rumaraket. Nakakapagpiyansa lang siya. Pero sa huling kaso niya ay mahihirapan na siyang makawala. Napatuwid siya ng upo. Ano po ang ibig ninyong sabihin, nakakulong si McCoy? Tumango si Avis Calub. May inilabas uli itong papel mula sa envelope. Article uli ito sa Daily Inquirer, 6 months ago. Kidnapping ang kaso niya. Nanlaban sila sa mga pulis. Aksidenteng nabaril siya ng isang kasama niya, kaya nadakip siya. Paglabas niya ng ospital ay idinerecho na siya sa kulungan. Nasa munti siya ngayon. Napaawang ang mga labi ni Diyosa sa sinabi ng detective. Iyon pala ang dahilan kaya hindi na nagpakita noon sa kanya si McCoy. Ang akala pa man din niya ay kinalimutan na siya nito. Kawawa naman ang kaibigan niya. Kailangan niya itong tulungan. Nakausap niyo na ba si McCoy? Tanong ni Ate Ching. Hindi pa, sagot ni Avis Calub. Minabuti kong ipaalam muna sa inyo ang mga nakalap kong impormasyon para malaman ko kung gusto niyo pang ipagpatuloy ko ang pag-imbestiga. Hindi na siguro kailangan. Alam na namin kung nasaan si McCoy, sabi ni Ate Ching. Madadalaw po ba namin siya? Tanong ni Diyosa. Walang dahilan para hindi, sabi ni Avis Calub. Maliban na lang kung may ginawa siyang kalokohan sa loob ng munti at kailangan siyang ibartolina. Mabait si McCoy. Hindi siya kagaya ng iniisip mo, mariing sabi ni Diyosa. Siguro ay nahalata ni Ate Ching na apektado siya sa mga nalaman nila kaya kinuha nito sa bag ang tseking inihanda nila at iniabot iyon kay Avis Calub. Heto na ang napag-usapan natin. Salamat. Tinanggap iyon ni Avis Calub. Ibinigay na nito sa kanila ang envelope. Sana ay nakatulong ako kahit paano. Ilang sandali pa ay nasa sasakyan na uli sila ni Ate Ching. Pwede na ba natin ngayong puntahan si McCoy, ate? Ikaw ang bahala, maiksing sagot nito. Hindi ka ba natutuwa? Bumuntong hininga si Ate Ching at pinaandar na ang sasakyan. Natatakot lang ako para siyo, Diyosa. Narinig mo naman ang sinabi ni Avis Calub. Panloloko ang ikinabubuhay ni McCoy.
Baka lokohin ka rin niya kapag nagkita kayo. Hindi niyon gagawin. Magkaibigan kami. Pero nasubukan mo na ba kung hanggang saan kayo magkaibigan? Ikaw na rin ang nagsabi na mga bata pa kayo noong nagkakilala kayo. Tapos, noong nasunog yung ampunan, inakala mong patay na siya. At ganoon din siya siyo. Nagkita lang uli kayo noong bago siguro siya nakulong. Wala siyang alam na isasagot dito. Hindi ko pwedeng kalimutan na sa kanyang tiket, sabi na lang niya. Ibinigay na niyon siyo. Paano kung sabihin mo sa kanya na tumama siya sa loto at pagkatapos ay agawin niya siyo ang lahat ng pera mo? Ano ang garantiya mo na hindi niyon gagawin? Kailangan niya ng malaking pera para makalaya. Nagulat si Diyosa sa reaksyon ni Ate Ching. Natatakot ka bang mawala rin siyo ang tinatamasa mong ginhawa? Hindi ito sumagot. Naiintindihan kita, Ate Ching. Pareho lang tayo na natatakot. Ayoko na ring bumalik sa palengke. Pero may tiwala ako kay Makoy. Hindi niyon gagawin sa akin. Hindi niya ako pababayaan. Kriminal siya, Diyosa. Siya naman ang hindi nakaimik. Garalgal na ang tinig ni Ate Ching nang magsalita. Tama ka, takot ako. Mas takot ako kaysa siyo. Ang babalikan mo lang kung sakali, Kariton. Pero ako, ayokong mamatay na puta. Tuluyan na itong napaiyak. Hindi ka na babalik doon, Ate Ching. Hinawakan niya ito sa braso. Pagkatapos ay kinuha niya ang checkbook sa kanyang bag, nilagdaan niya ang isang tseke, bago iyon pinilas at inilagay sa isang kamay nito. Pinahid nito ang pisngi. Bakit? Ikaw na ang bahalang magsulat dyan kung magkano ang kailangan mo para kung anuman ang maging desisyon ni Makoy, sigurado na tayong hindi ka nababalik sa dati mong trabaho. Bakit mo ito ginagawa? Hindi naman tayo magkaano-ano. Gaya ng sinabi mo noon, dalawa lang ang pagpipilian ko, ate, kung magtitiwala ako o hindi siyo. Pero ano ang mangyayari sa buhay ko kung hindi ako magtitiwala? Paano ako kikilos kung nakatali ako sa pagdududa? Tumulo ang masaganang luha mula sa mga mata ni Ate Ching. Hindi ko natatanggihan ang alok mo, Diyosa. Alam ko, ate. Alam ko. Hindi makapaniwala si Diyosa sa sinabi ng pulis na kausap niya. Wala na rito si Makoy dahil nakalaya na siya, paniniyak niya. Noon lang Sabado, sagot ng pulis. Kay Ate Ching ito nakatingin sa halip na sa kanya. Paano siya nakalaya? Tanong ni Ate Ching. Mautak ang abogado niya, Hindi raw sumunod sa due process ang mga pulis na humuli kay Makoy. Nag-iwan ba siya ng address? Saan daw siya tutuloy? Tanong ni Diyosa. Hindi pwedeng hindi sila magkita ni Makoy. Wala pong iniwan. Dumukwang si Ate Ching sa desk ng pulis. Wala ba kayong record ng last known address ni Makoy? O kahit address ng mga kamag-anak niya na posibleng puntahan niya? Panay ang iling ng pulis. Hindi kami basta-basta nagbibigay ng ganyang impormasyon, miss. Ngumiti si Ate Ching. Naiintindihan ko, Chief. Kaya lang, mga kaibigan kami ni Makoy. Importanteng makita at makausap namin siya. Baka pwedeng ibigay mo na lang sa amin kahit pangalan o contact number ng abogado niya. Sa kanya na lang kami magtatanong. Tiyak na alam niya kung nasaan si Makoy. Inayos ni Ate Ching ang blusa nito at pasimple nitong hinila iyon pababa. Napatunga nga ang pulis. Halos lumuwa na kasi ang dibdib ni Ate Ching. Noon niya naunawaan ang ginagawa ni Ate Ching. Inaakit nito ang pulis para ibigay sa kanila ang impormasyong kailangan nila. Nakakita siya ng kaunting pag-asa. Para hindi ka magduda, iiwan ko ang contact number ko siyo. Kung makangiti si Ate Ching sa pulis ay parang may unawaan na ang mga ito. Sige, Miss Ching na lang, Chief. Hindi ako ang hepe rito kaya Arnold na lang ang itawag mo skin. Ngumiti ang pulis at saka kumuha ng ballpen at maliit na notebook. Isinulat ni Ate Ching sa notebook ang cellphone number nito. Nang silipin iyon ni Diyosa ay iba ang huling numerong isinulat nito. Iniabot nito sa pulis ang notebook. Agad itong nag-type sa computer. Attorney Gervasio ang pangalan ng abogado ni Makoy. Sa Maynila lang ang opisina niya, malapit sa Edith. Inilista ng pulis sa isang papel ang address ng abogado at saka iyon ibinigay sa kanila. Sana ay makatulong yan sa inyo, Ching. Salamat, ngiting-ngiting sabi ni Ate Ching, nakipagkamay sa pulis at saka tumayo.
Tumayo na rin si Diyosa. Salamat po. Parang hindi siya narinig ng pulis. Pero inihatid sila nito hanggang sa paradahan ng mga sasakyan. Pinuntahan ni McCoy si Aling Delia, ang babaeng mataba at mukhang mabunganga. Pero sa tingin niya, ito ang klase ng tao na madaling biktimahin. Alam na niya kung anong kipalabas ang gagawin niya. Magkukunwari siyang seaman na bibisita sa kapatid at pamilya niya sa retiro. Ang problema, hindi niya nadala ang identification card niya dahil na-renew pa iyon ng shipping company nila. Itatanong niya kay Aling Delia kung pwede siyang magpapalit ng $100 dahil hindi siya makapagpalit ng dolyar sa mga lehitimong money changer. Palalabasin niyang kailangan niya ng cash dahil bibili siya ng pasalubong para sa mga pamangkin niya. Tiyak niyang papayag ang babae. Pero syempre, sa laki ng halaga ng dolyar na ipapalit niya rito ay magkukulang ang pera sa kaha nito. Kahit kulang ay mapipilitan na lang siyang tanggapin iyon. Para hindi ito magduda, papipirmahin niya ito ng kasunduan na babalikan niya ang kulang. Natutokso na si McCoy na gawin iyon. May peking $100 bill siya sa pitaka niya. Pero gusto niyang makita si Diyosa at hindi magandang mabadshot siya sa lugar na iyon. Maaaring nasa paligid lang ang kaibigan niya. Marahil ay nabuwisit lang ito kay Aling Delia kaya hindi nagpapakita. Pero 6 na buwan na ang lumipas mula nang umalis ito. Paano kung wala na nga ito sa Blumentritt? Kailangan pa rin niyang makuha ang simpatsya ng mga kakilala nito sa palengke para makakuha siya ng impormasyon. Ang kulit mo, Hijo. Sinabi nang ang wala na rito si Diyosa. Naglayas siya pagkatapos niyang salaulain ang tindahan ko. Lintek niyon, binaboy ang paninda ko. Ninisyan niya si Aling Delia ng ubod tamis. Pasensya na ho sa abala, Mrs. Kaibigan ho kasi ako ni Diyosa. Kabababa ko lang ng barko at may mga pasalubong ako sa kanya. Hindi pa rin niya napigilang yabangan ito. Kung sakaling magawi siya rito, pakibanggit na lang ho na hinahanap siya ni McCoy. Seaman ka. Biglang nanlaki ang mga mata ng babae. Parang naging pera ang tingin nito sa kanya. Opo. Kusinero po ako sa cruise ship. Paano mo naging kaibigan si Diyosa? Magkababata ho kami sa probinsya. Saan ba ang probinsya niyo? Noong minsang tanungin ko kasi siya ay hindi raw niya alam. May pamilya pa ba siya? Ulila na si Diyosa kaya napadpad siya rito sa Maynila. Sige po, tutuloy na ako. Salamat ho. Nang palayo na si McCoy sa tindahan ng babae ay sinabayan siya ng isang babaeng sa tingin niya ay 50 anyos na. Mestiza ito at kung tutuusin ay maganda. Pero halatang naghirap ito sa paglipas ng panahon. Marumi ang balat nito. Wala na itong mga ngipin, humpak ang mga pisngi, at mukhang hindi pinag-isipan ang suot na bulaklaking blusa na kulang ang buttons at stripe na pantalon na parang pajama. Wala na si Diyosa. Hindi na siya babalik dito, sabi ng mestisang babae sa kanya. Nilingon niya ito. Paano mo nalaman? Nakita ko siya sa litsunan. Sumakay siya sa taxi. Hindi niya ako pinansin. Kumunot ang noo ni McCoy. Taxi. May kasama siya. Pokpok. Ganoon na lamang ang pangamba niya. Sigurado ka? Paano kung naakit ng magbenta ng aliw si Diyosa dahil sa hirap ng buhay? Hindi niya ito ma-imagine na nasa mga kamay ng mga lalaking hayok sa laman. Alam mo ba kung ano ang pangalan ng kasama niya? Narinig mo ba kung saan sila magpapahatid? Umiling ito. Hindi na babalik si Diyosa. Magsasalita na sana si McCoy nang biglang may sumigaw. Yolanda, magkakape na kami. Tumalilis ang babae. Nanlulumong naglakad siya hanggang sa istasyon ng PFE. Nasaan ka, Diyosa? Pumunta sina Diyosa at Ate Ching sa tanggapan ni Atty. Gervasio pero wala roon ang abogado. Kumain na lang muna tayo sa McDo, Ate Ching, suhestyon ni Diyosa. Almusal pa ang huling kinain nila. Dahil sa kagustuhan niyang makita si McCoy ay hindi niya pinansin ang gutom. Pero pasado 4:00 na ng hapon. Panay na ang pagkalam ng sikmura niya. Gustong-gusto niya ng pritong manok sa McDonald's. Napabuntong hininga si Diyosa. Masarap talagang maging mayaman. Hindi na niya problema ang gutom. Kahit magpakagutom siya, alam niyang may kakainin siya. Samantalang noon, kapag nagutom siya, ibig sabihin ay wala siyang pambili ng pagkain.
Kapag hindi siya nakadilihensya ay kailangan niyang magtiis ng gutom. Pumasok sila sa pinakamalapit na McDonald's, order ng pagkain, at saka pumwesto sa pandalawahang mesa. Napansin ni Diyosa na titig si Ate Ching sa mga estudyanteng nakaupo sa mesang katabi nila. High school pa lamang ang mga ito base sa suot na uniforme. Naaalala mo sila, Ate Ching? Tanong niya. Ngumiti ito ng mapait. High school na rin si Giniko. Ang panganay na anak nito ang tinutukoy. Grade 2 pa lang daw si Ginny nang iwan ito sa pangangalaga ng biyenan sa Samar. Sa minsang pagkukwentuhan nila ay nasabi ni ate na iniwan ito ng asawa. Wala nang balita si Ate Ching sa ama ng dalawang anak nito. Napilitan si Ate Ching na lumuwas sa Maynila para mamasukan bilang katulong. Pero dahil may hitsura, sa huli ay nasadlak ito sa masamang trabaho. Nasilaw si Ate Ching sa mabilisang pagkita ng pera. Hindi na nito inisip ang dangal. Ang mahalaga ay nakakapagpadala ito ng pera sa Samar. Pero sadyang mapaglaro ang tadhana. Isang kababayan ni Ate Ching ang nakakita rito sa nightclub na pinagtatrabahuhan nito. Nakarating iyon sa biyenan at mga anak nito. Isinumpa si Ate Ching ng biyenan nito at pinagbawalang makita ang mga anak nito. Sa loob ng mahigit 10 taon ay 2 beses pa lamang umuwi si Ate Ching sa Samar. Pero sa parehong pagkakataon ay itinago ng biyenan ang mga anak nito. Puntahan mo uli sila, Ate Ching. Isama mo sila rito sa Maynila, sabi ni Diyosa. Tiningnan siya nito. Hindi mo ba naiisip na ngayong may pera ka na ay pwede mo nang hanapin ang mga magulang mo? Paano ko sila hahanapin? Hindi ko alam kung sino sila. Matutulungan ka ni Miss Kalub. Hindi ka ba nasasabik na makapiling sila? Iba ang may pamilya, Diyosa. Pinabayaan nila ako kung sino man sila. Pero hindi mo alam kung bakit nilyon ginawa. Sumubo si Atching ng spaghetti. Ganon ang nangyari sa akin. Hindi man lang ako tinanong ng mga anak ko. Akala siguro nila ay pinabayaan ko sila. Na hindi ko na sila mahal. Na wala akong kwentang ina. Masakit yon, Diyosa. Paano kung ang nanay mo ay kagaya ko rin na biktima ng mga maling desisyon at pananaw? Paano kung nasasabik din siya gaya ng pananabik ko sa mga anak ko? Naantig ang damdamin ni Diyosa. Sa bawat araw na magkasama sila ay nakilala na niya ng lubos si Ate Ching. Umiiyak din siya kapag umiiyak ito. Bawat araw na lumilipas ay saksi siya sa lungkot ni Ate Ching dahil sa pagkasabik sa mga anak nito. Marami akong naging pagkakamali. Kung tutuusin, tama rin ang biyenan ko. Nagkasala ako sa mga anak ko. Pinagsisisihan ko na ang lahat ng yon. Sana lang ay mabigyan pa ako ng isang pagkakataon para respetuhin at mahalin uli nila ako. Biglang naisip ni Diyosa ang nanay niya. Kung ang nanay niya ay kagaya ni Ate Ching na araw-araw ay naghihirap ang kalooban dahil inaalala siya, hindi ba niya gugustuhing matapos na ang paghihirap na iyon? Kawawa naman ang nanay niya. Hanapin mo sila, Diyosa, sabi ni Ate Ching. Sila ang mas dapat mong kasama. Sila ang mas may karapatan sa lahat ng tinatamasa mong ginhawa ngayon. Kaysa ginugugol mo ang panahon sa paghahanap kay Makoy, bakit hindi na lang ang pamilya mo ang ipahanap mo? Bakit hindi mo tuklasin kung sino ka at kung saan ka nanggaling? Para din iyon sa katahimikan mo. Matutulungan kaya ako ni Miss Kalub? Tumango si Ate Ching ng sunod-sunod at tiningnan uli ang mga estudyante. Kinabahan si Diyosa. Ano ang ibig mong sabihin na ang pamilya ko ang mas dapat kong makasama, Ate Ching? Tiningnan siya nito. Uwi na ako sa amin. Pero babalik ka naman, di ba? Hindi ko maipapangako. Babalikan ko ang mga anak ko. Pipilitin ko silang makinig sa akin sa pagkakataong ito. Gagamitin ko ang perang ibinigay mo para lumambot ang kalooban ng biyenan ko. Patawarin mo ako kung iiwan kita. Parang biglang nawala ng lasa ang fried chicken na kinakain ni Diyosa. Ate Ching, sasama na lang ako siyo. Tutulungan kita. Paano ang pamilya mo? Paano ang sarili mong buhay? Hindi ko kaya kapag wala ka, ate. Maging matatag ka, Diyosa. Bigla siyang humagulhol. Hawak pa rin niya ang chicken wings at may laman pa ang bibig niya. Napatingin sa kanya ang mga estudyante. Tinawanan siya ng mga ito pero wala siyang pakialam. Naiiyak siya kaya iiyak siya.
Si Ate Ching na rin ang nagsabi na ngayong may pera na siya, pwede na niyang gawin kahit ano ang gusto niyang gawin. Idle, Diyosa. Ano ba? Tahan na. Pinagtitinginan na tayo rito. Hindi pa rin nilunok ni Diyosa ang fried chicken sa bibig niya. Patuloy pa rin siya sa pag-atungal. Magtawanan sila hanggang gusto nila. Basta iiyak ako kahit kailan at kahit saan. Wala silang pakialam dahil marami akong pera. 90 million. Oh, sabay-sabay na sabi ng mga tao sa paligid nila. Nakatingin si McCoy sa pitaka ng lalaking nakatayo sa unahan niya sa tren. Nakausli iyon sa back pocket kaya napakadaling dukutin. Pero ganoon na lamang ang pagpipigil niya sa sariling gawin iyon. Iwan mo na ang dati mong buhay, McCoy. Baguhin mo ang kapalaran mo. Naniniwala akong mabuti kang tao, naalala niyang sabi ni Rudy nang makaharap niya ito sa tanggapan ni Atty. Gervasio. Si Rudy ang kumausap kay Atty. Gervasio para tulungan siyang mapalaya. Broad daw ni Rudy si Atty. Gervasio kaya tinulungan si Rudy. Dahil abuga siya rin ang kurso ni Rudy, pinag-aralan nito ang kaso niya. Nakakita raw si Rudy ng malaking pagkakamali sa panig mismo ng depensa. Kaya raw siguro, hindi na nag-exert ng effort ang naunang abogado niya na isalba siya, ay dahil naniwala rin ito na isa siyang masamang tao na dapat makulong habang buhay. Pero hindi pinalampas ni Rudy ang pagkakamali ng mga pulis noong arestuhin siya ng mga ito. Iyon ang ginamit ni Atty. Gervasio para maideklarang mistrial ang nangyari sa kaso niya. Utang ko siya ang buhay ko. Hindi kin pwedeng baliwalain, sabi sa kanya ni Rudy. Natawa si McCoy. Kung hindi dahil sa akin, hindi ka makikidnap, pare. Pero ikaw rin ang tumulong sa akin para makaligtas ako. You saved my life, I owe you. You deserve a second chance, pair. Inabutan siya ni Rudy ng isang sobre. Gamitin mo yan sa pagbabagong buhay. Kulang pa iyan kung buhay ko ang pag-usapan pero sana makatulong. I wish you the best, pair. Hindi pa nababawasan ni McCoy ang 50,000 pesos na ibinigay ni Rudy sa kanya dahil hindi pa niya alam kung saan siya patutungo. Ilang araw na siyang palakad-lakad sa parke, mall at palengke. Lagi niyang naiisip si Diyosa. Nawawala ito at hindi niya alam kung paano hahanapin. Kinapa niya ang pitaka sa back pocket ng kanyang pantalon. Mahirap na, baka siya ang nadukutan. Nang huminto sa Gilpuyat Station ang PFK ay bumaba siya. Nalilito pa rin siya pero nasumpungan niya ang sarili na lula ng bus patungo sa Batangas City Pier. Kung hindi niya mahahanap si Diyosa, ang sarili muna niya ang hahanapin. Iisang lugar lang ang alam niyang pinakamainam magsimula ng bagong buhay, sa Pinamalayan, Mindoro. Doon siya ipinanganak pero hindi na niya nagisnan ang kanyang ina. Simulat sa pool ay sila lang ng tatay niya ang magkasama. Noong 3 taong gulang siya ay noon ito naisip na lumuwas sa Maynila. Aalamin niya kung may buhay na naghihintay sa kanya sa Mindoro. Nangako si Ate Ching kay Diyosa na hindi siya iiwan nito hanggat hindi ito nakasisigurong maayos ang kalagayan niya. Kailangan daw niya ng life coach, life manager, at tutor para matuto siyang magsalita at kumilos ng maayos kaya naghanap ito sa internet ng taong pwedeng magturo sa kanya. Kinontak nito si Miss Antonia, ang taong makapagbibigay raw ng mga serbisyong hinahanap nila. Matutulungan daw siya ni Miss Antonia para madagdagan ang mga kaalaman niya at matuto siyang humarap hindi lamang sa mga tao, kundi sa mga sitwasyong susuungin niya. Maliit na babae si Miss Antonia, mabilog ang pangangatawan at sobrang puti ng balat. Gaya ng buhok niya ay kulot din ang buhok ni Miss Antonia. Mas maiksi nga lamang ang buhok nito, hanggang liig iyon, kaysa sa buhok niya. Mapula ang mga labi at mga pisngi ng babae. Humahalimuyak ang manamis-namis na pabango nito. Nakasuot si Miss Antonia ng puting bestida na may pulang sinturon at mga sapatos na matulis ang unahan at takong. Pula rin ang bag nito na ang hawakan ay parang kadenang kulay ginto. Katerna ng mga hikaw nito ang mga pulseras nito na mukhang masikip sa mapintog na pulso. Maganda pero hindi kasing laki ng inaasahan ko, sabi ni Miss Antonia. Inilibot nito ang tingin, lalong pinalaki ang mga mata nito ng suot na salamin, sa buong sala, hagdan at kusina. Tumingin ito sa kisame bago siya binalingan. Wala ka man lang chandelier? Anong klaseng mayaman ka? Anyon, tanong ni Diyosa kay Ate Ching. Nagulat si Miss Antonia.
Hindi mo alam ang chandelier. Iyon yung mga ilaw na nakasabit sa kisam at may mga nakalawit na kumikinang na mga kristal, sabi ni Ate Ching bago nito kinausap si Miss Antonia. Bago pa lang kami rito kaya hindi pa namin naaasikaso ang pagbabago ng disenyo ng bahay. Hindiyon ang prioridad namin. Mas importanteng matuto muna si Diyosa na kumilos at magsalita ng maayos. Para matuto ang isang tao na kumilos ng naaayon sa marangyang pamumuhay, kailangan ay mapalibutan muna siya ng mararangyang bagay. Kailangan niyo ng chandelier, may pinalidad na sabi ni Miss Antonia. Para bang kapag hindi nila ito sinunod ay habang buhay silang makukulong. Okay. Sige, bukas, bibili kami, sabi ni Ate Ching. Nilapitan siya ni Miss Antonia at hinagod siya ng tingin. Iba talaga ang panlasa ng mga banyaga. Hinawakan ni Miss Antonia ang duster niya. Hindi ka na dapat nagsusuot ng ganito. Mga alipin lang sa Inglaterra ang nagsusuot nito. Walang ibang dapat makaalam na nanalo si Diyosa sa loto, kaya siya yumaman, kaya bago nila tinawagan si Miss Antonia ay bumuo muna sila ni Ate Ching ng kwento kung saan nanggaling ang kayamanan niya. Pinalabas nila na dati siyang tindera ng panutsa at espasol sa mga boss. Sa ganoong paraan niya nakilala ang lalaking nag-ahon sa kanya sa kahirapan, si Henry G. Longfellow. Nakuha nila ang pangalang iyon sa naka-frame na tula na nakasabit sa kusina noong unang tingnan nila ang bahay. May dating nagmamay-ari sa bahay. Hindi na raw iyon na ituloy na bayaran ng may-ari dahil sa sunod-sunod na problema. Binawi iyon ng bangko at siya ang nakabili. Naiwan ng dating may-ari ang isang picture frame ng bukang liwayway na may tula sa ilalim. Hindi na nila iyon inalis sa kusina dahil maganda naman. Noong una ay pinagtalunan nila ni Ate Ching kung gagamitin nila ang pangalang E. Henry Longfellow. Nag-aalala kasi siya na baka sikat ang taong may-ari niyon. Pero duda si Ate Ching na sikat si Henry. Kung sikat daw kasi ito ay siguradong kilala nito. Pero dahil hindi raw nito kilala ang lalaki, sigurado itong hindi iyon sikat. Pumayag na siya. Itinago na lang nila ang frame. Kailan ang kasal niyo ni Sir Henry? Tanong sa kanya ni Miss Antonia. Si Ate Ching ang sumagot. Baka next year na. Kamamatay lang kasi ng mga magulang ni Henry. Ano kasi, Pilipina ang nanay niya. Bumisita siya rito noon dahil gusto niyang makita ang bansang pinanggalingan ng nanay niya. Nagkibit balikat si Ate Ching. Bilang pagpupugay siguro sa alaala ng nanay niya. Ganon ba? Anyong isi? Wala. Wala sin. Wala sin, sagot uli ni Ate Ching. Mabuti na lang at nakapag-isip agad ito. Kapag napangasawa niya itong si Diyosa, mababaligtad ang gihi. Parang sinabi lang iyon ni Miss Antonia para sa sarili nito. Bueno, gusto kong simulan na natin ang training. Mukhang maraming kailangang ayusin dito kay Diyosa. Ikaw ang bahala, Miss Antonia, sabi ni Ate Ching. Kailangan ay matutong manamit ng maayos si Diyosa. Gusto kong makita ang wardrobe niya. Umakyat po tayo sa itaas. Nagpatiuna si Ate Ching sa pag-akyat sa ikalawang palapag ng bahay. May 3 silid doon. Iyong pinakamalaki ang ipinagamit ni Ate Ching sa kanya. Pumasok sila sa kwarto niya. May sarili siyang banyo at malaking kabinet na pwedeng magsayaw ang tao sa loob. May sarili ring ilaw ang kabinet. Walang aircon, tanong ni Miss Antonia. Hindi na kailangan kasi may ventilador naman, sagot ni Diyosa. Hisa, malamig sa Inglaterra. Kailangan ay magsanay ka na sa lamig. Bumili ka ng aircon, yung split type. Sige, sabi niya. Ito ang closet, sabi ni Ate Ching. Binuksan nito ang kabinet. Pumasok si Miss Antonia sa loob ng walk-in closet at binuksan nito ang ilaw roon. Parang komportableng-komportable na si Miss Antonia sa bahay niya. Inilibot nito ang tingin. Isang panig lang ng kabinet ang may mga damit. Ito lang ang damit mo. Kumuha si Miss Antonia ng isang nakatiklop na t-shirt at sinuri iyon. Saan ka bumibili ng damit, sa tutuban? Hindi ito pwede sa Inglaterra. Napamaang si Diyosa sa babae. Saan ba kasi yung lintik na Inglaterra niyon? Magsha-shopping tayo, ayun na, sabi ni Miss Antonia. Pero, walang pero. Royal blood ang pakakasalan mo kaya dapat, branded ang lahat ng damit mo, ultimo bikini. Magkano ang kailangan, tanong ni Ate Ching. Wala bang credit card si Diyosa?
Hindi ba siya binigyan ng royal blood? Meron, sagot ni Ate Ching. Very good. Tara na. Sa sasakyan ko na ililista ang mga kailangan nating bilhin. Si Miss Antonia ang pumili ng damit na pang-shopping. Mag-shorts ka na lang, tutal ay usyon ngayon. Ha? Pantulog yan, umaangal na sabi ni Diyosa. Maong na pantalon iyon na pinutol niya at ginawang shorts. Natutulog ka ng nakamaong. Sus Mariosep. Bibili rin tayo ng mga nighties. Pinagbihis na siya ni Miss Antonia. Napilitan si Diyosa na isuot ang maiksing shorts. Dapat daw ay mataas ang takong ng sapatos niya, pero dahil wala siya niyon ay pinahiram na lang siya ni Ate Ching. Magkasinlaki lang naman ang mga paa nila. Bumagay sa shorts niya ang kulay abong high heels nito. Ginagamit daw iyon ni Ate Ching noong nagtatrabaho pa ito sa bahay na pula. Makintabi yun at may mga nakadikit na kristal na plastic. Litaw ang daliri niya sa mga paa. Kailangan mo rin ng facial, pedicure at manicure, sabi ni Miss Antonia. Kumuha ito ng isang asul na t-shirt. Maluwang iyon dahil pantulog din niya iyon. Ipinasuot nito iyon sa kanya. Itinupi ni Miss Antonia ang mga manggasnyon at ibinuhol sa bandang balakang ang lailayan. Nanghingi ito ng kwintas kay Ate Ching. Kumuha naman agad si Ate Ching sa silid nito. Mabuti na lang at naitago ko ang mga ito, sabi ni Ate Ching pagbalik. Ibinigay nito sa kanya ang dalawang mahabang kwintas, isang parang kadena at isang pink na pinagkabit-kabit na mga perlas. Isuot mo na pareho. Uso naman yan ngayon. Sigurado po kayo, Miss Antonia, tanong ni Diyosa. Si Miss Antonia na ang nagsuot sa kanya ng mga kwintas. Pagkatapos ay hinila siya nito sa harap ng salamin. Tingnan mo. Maganda, hindi ba? Napanganga siya. Ang porma niya ay kagaya ng porma ng mga babae sa Vogue magazine ni Ate Ching. Pulos maganda ang mga babaeng modelo roon at sari-sari pa ang kasuotan. Maganda nga. Ikaw na lang po ang kulang. Nga, no. Muntik ko nang makalimutan. Hindi na hinintay ni Ate Ching na utusan ito ni Miss Antonia. Tumakbo na ito sa silid at pagbalik ay may dala ng hikaw. Kulay ginto iyon at may bato sa gitna. Isinuot ni Ate Ching ang mga iyon sa dalawang tainga niya. Mas maganda kung itatali natin ng kaunti ang buhok mo para makita ang hikaw. Naglabas ng ipit si Miss Antonia, inipon sa likod ang buhok niya, at saka iyon inipitan. Nalaglag ang mga kulot na hibla ng buhok niya. Nga, pagsang-ayon ni Diyosa. Kagaya ko na talagyong nasa Vogue magazine, yung sa sementeryo pinikturan. Kailangan mo ng kaunting makeup. Tumakbo uli si Ate Ching sa kwarto nito. Pakidala rin yung magazine, pahabol na bilin niya. Ilang sandali lang ay nakabalik na si Ate Ching at iniabot kay Miss Antonia ang makeup at saka nito ibinigay sa kanya ang magazine. Binuklat niya iyon hanggang sa makita niya ang larawan ng modelo na sa tingin niya ay kapareho niya ang porma. Pwede bang ganito ang makeup ko, Miss Antonia? Tiningnan ni Miss Antonia ang litrato. Alaynan. Pwede. Maganda. May karakter. Lilitaw ang cheekbones mo. Magiging matapang ang mga mata mo. Kailangan yon sa image na ipoproject mo sa mga tao para hindi ka nila lokohin. Napangiti si Diyosa. Mukhang magkakasundo sila ni Miss Antonia. Sabik siyang umupo sa harap ng tokador. Ang lagay kayo lang. Ako rin, sabi ni Ate Ching at nag-ayos din isinuot nito ang pulang bestida na paborito nito. Tumaba yata ito kaya mas naging hapit iyon sa katawan nito. Litaw na litaw ang umbok ng dibdib at balakang nito. Nag-makeup din si Ate Ching. Mas mapula pa sa mga labi ni Miss Antonia ang mga labi nito. Tingin sa itaas, utos sa kanya ni Miss Antonia. Kakapalan pa natin ang eyeliner mo. Ganito ang paglalagay nito, ha? Itinuro ni Miss Antonia ang tamang stroke ng pagmi-makeup. Tuwang-tuwa si Diyosa pagkatapos siyang make-upan. Kulang na lang ay yakapin niya si Miss Antonia sa tuwa. Maitim ang paligid ng kanyang mga mata. Napakalantik ng mga pilik mata niya at kumikinang ang talukap ng kanyang mga mata na kinulayan ng violet at orange. Kuhang-kuha mo ang makeup, Miss Antonia. Sabi ko sa inyo, expert ako. Ano pa ang hinihintay niyo? Tara na sa Glorieta. Sabay-sabay na silang bumaba ng bahay at sumakay sa CE niya.
Habang nasa sasakyan sila ay panay ang pangaral sa kanya ni Miss Antonia. Huwag na huwag mong papansinin iyang mga pulubing kumakatok sa bintana. Bakit po? Huwag ka nang mangopo, baduy yon. Hindi mo kauri ang mga patay gutom at mga pulubing yagit niyon. Ibang level ka na, Diyosa. Nga at dati ay hi ka rin, anong Patay gutom, sagot ni Miss Antonia. Pero nakalipas nyon, hindi ka na maralita. Magiging asawa ka na ng anak ng duke. Royal blood yon kaya magiging royal blood ka na rin. Ano ba yung royal blood? Dugong maharlika ang ibig sabihin on parang prinsesa. Kapag naglalakad ang prinsesa, hindi siya tumitingin sa kasalubong niya. Hindi pwedeng maski sino na lang ang kakausap sa kanya. Isa ka na ring prinsesa ngayon kaya hindi pwedeng kung sino-sino ang kakausapin mo. Iyong mga kauri mo lang ang pwede mong pag-aksayahan ng panahon. Hindi ba pagmamataas yon, sabad ni Ate Ching? Siguro nga, pero nasaan ba ang mga royal blood? Nasa mataas na lipunan, di ba? Hindi masama ang magmataas kung hinihingi iyon ng sitwasyon. Mas masama ang maging plastic. Sabagay, mahinang sabi ni Ate Ching. Nagpatuloy si Miss Antonia sa pangangaral tungkol sa buhay ng mga maharlika. Kailan ba babalik sa Pilipinas si Henry? Gusto ko siyang makilala, kapag kwan ay sabi ni Miss Antonia. Nagkatinginan sila ni Ate Ching. Nakasuot si Diyosa ng sleeveless halter dress na satin at samut-sari ang kulay. May accessories din siyang kwintas at pulseras. Ang sabi ni Miss Antonia ay hindi siya dapat nawawalan yon dahil nakakadagdag iyon para lumitaw ang ganda niya at ng kasuotan niya. Dahan-dahan siyang bumaba ng hagdan gaya ng sabi nito. Yan, ganyan ka dapat lagi. Kahit nasa bahay ka lang, dapat ay lagi kang nakapustura. Baka may bigla kang puntahan o kaya ay biglang may dumating na bisita. Halika na sa komedor. Tuturuan kita kung paano kumain sa palasyo o sa mga mamahaling restaurant. Sumama siya kay Miss Antonia. Nakaayos na ang mesa nila. Sa gitna niyon ay may florera na may mga plastik na bulaklak. Napapalibutan iyon ng mga liwanag candles na ginagamit nila kapag walang kuryente. Hindi pa dumarating si Ate Ching, tanong niya. Nagpunta sa tibis ang babae para ipadala ang mga gamit na pinamili nito para sa mga anak. Magpapadala rin daw si Ate Ching ng kaunting pera. Baka na traffic. Sige na, umupo ka na. Hinila ni Diyosa ang upuan at naupo roon. Oops! Ano nang sinabi ko? Dapat ay mahinhin kang kumilos. Isipin mo na ang lahat ng hahawakan mo ay isang kristal na kailangan ay maingat mong hawakan para hindi mabasag. Okay. Tumayo uli siya at saka dahan-dahang umupo. Bakit may panyo? Hindyan panyo. Table napkin. Kunin mo ng marahan, ipagpag ng mahinhin at saka mo ilatag sa kandungan mo. Bakit? Para hindi marumihan ang suot mo. Tumalima si Diyosa. Kinuha ni Miss Antonia ang maliit na mangkok at ipinatong iyon sa plato sa harap niya. Iyan ang una mong kakainin, sopas, yung bilog na kutsara ang gagamitin mong panghigop ng sabaw. Ito. Dinampot niya ang kutsarang bilog. Palabas at hindi papasok ang pagsandok ng sabaw. Hindi iyon hinihipan kahit mainit. Ha? Paano kapag napaso ako? Tiisin mo. Ang hirap palang maging sosyal. Pero natutuwa si Diyosa na marami siyang natututuhan kay Miss Antonia. Kahit mahirap ay mas masarap pa rin iyon kaysa sa dating buhay niya. Ang akala niya noon ay sosyal na si Ate Ching. Iyon pala, kaunti lang ang lamang ng kaalaman nito sa kaalaman niya. Iyon bang mga estudyante mo dati sa Cora Cora Chachunyon nahirapan din sa umpisa? Cora Doloroso Career Center, dahan-dahang sabi ni Miss Antonia. Nahirapan din sila sa umpisa pero dahil determinado ay kinaya nila. Marami sa kanila ngayon ay sikat ng modelo at artista. Ang iba nga, nakapag-asawa rin ng mayaman. Kaya ikaw, pagbutihin mo. Bakit hindi ka na doon nagtuturo? Gaya ng sabi nito, palabas na kumutsara siya ng sabaw. Napangiwi siya. Ang sagwa. Nakakaasiwa. Isinubo niya ang sopas. Mainit iyon pero dahil bawal hipan ay tiniis niya ang init. Nag-resign na ako. Gusto kong maging freelancer. Ang ibig sabihin on, wala akong amo. Sa bagay, mas maganda ang ganoon.
Kinuha ni Miss Antonia ang mangkok ng sopas. Hindi pa ako tapos, hindi mo kailangang ubusin ang lahat ng nakahain. Tandaan mo, hindi ka napatay gutom ngayon. Nang hinayang si Diyosa sa sopas pero hindi na lang niya sinabi. Ito ang kasunod, appetizer. Pampagana. Inilagay ni Miss Antonia sa harap niya ang plato ng mga hiniwang karot, singkamas, at kamatis na may sausawang mayonnaise. Parang hindi ako gaganahan kung ito lang ang pagkain. Pilitin mo. Ganoon nga ang ginawa niya. Hindi uli pinaubos ni Miss Antonia ang appetizer. Sunod nitong isinilbi ang main course na isang tipak na karne na may kasamang mais. Kutsilyo at tinidor daw ang gagamitin niya. Stick ang tawag sa karne niyan. Hiwain mo muna bago mo isubo. Hiniwa niya ang karne. May dugo-dugo pa iyon. Inay, hilaw pa, bulalas niya. Hindi talagyan masyadong niluluto. Rere ang tawag sa lutong yan. Masanay ka nang kumain ng ganyan. Ayoko. Hindi pwedeng hindi. Paano ka matututo? Sige na, subo. Pikit matang isinubo ni Diyosa ang karning maraming dugo. Hindi na niya iyon ginuya, basta na lang nilunok. Pagkatapos ng 2 subo ay nagkandailing na siya. Ayoko na talaga, Miss Antonia. Sumasakit ang tiyan ko. Kung ayaw mo ng steak, gulay na lang ang kainin mo. Mag-vegetarian ka na lang. Vegetarian? Iyon ang tawag sa mga taong pulos gulay at prutas ang kinakain. Usyon sa mga sosyal. Kapag sinabi mong vegetarian ka, aba, iba ang tingin sa iyo ng mga tao. Bilib sila siyo. Talaga? CJ. Vegetarian na lang ako, Miss Antonia. Ngumiti ito. Kung yan ang gusto mo. Tumunog ang doorbell. Si Ate Ching yan. Tiningnan niya si Miss Antonia. Hawak nito ang mangkok ng sopas at panay ang higop nito. Pakibuksan ang gate. Ikaw na. Pero, life coach ako, hindi si May. Tumayo si Diyosa at binuksan ang gate. Si Ate Ching ang napagbuksan niya. Kumain ka na ba, ate? May nilutong stick si Miss Antonia. Kaya lang, hilaw. Nag-vegetarian na lang ako. Sigurado ka, hindi ka nakakain ng fried chicken? Tumango siya. Ganon daw ang mga sosyal eh. Sa bagay. Marami nga sa kanila, mahilig lang sa gulay. Magkasabay silang pumasok sa bahay at dumulog sa mesa. Pupunta raw dito bukas ng umagyong magkakabit ng mga chandelier, sabi ni Ate Ching nang nakaupo na sila. Mabuti kung ganon. Kumuha si Ate Ching ng mangkok at sumandok ng sabaw. Matanong ko lang, Miss Antonia, hindi mo pa ba tuturo ang magsalita ng Ingles si Diyosa? Darating tayo dyan. Hindi ba dapat, ngayon pa lang, sinasanay na siya? May sinusunod akong syllabus. Anyon, sabay na tanong nila ni Ate Ching. Lesson plan, kagaya ng sa mga ordinaryong guro. Sabay rin silang napatango-tango ni Ate Ching. Huwag kayong mag-alala, Diyosa. Sa 1 buwan, bago dumating si Henry, tinitiyak ko sa iyo na marunong ka ng mag-Ingles. Tiningnan ni Diyosa si Ate Ching. Parang mahirap mag-Ingles, no, te? Sobra, sabi nito. Nagsanay si Diyosa ng tamang paglalakad at pag-upo. Panay ang iling ni Miss Antonia habang pinanonood siya. Hindi pwede siya ang 3 beses sa 1 linggong training, sabi nito. Bakit? Ang tigas ng katawan mo eh. Kung maglakad ka, para kang ginahasa ng 7 hapon. Simula ngayon, araw-araw na ang training mo. Di sige, araw-araw. Determinado si Diyosa na maging tunay na sosyal, kaya nakahanda siyang gawin ang lahat ng sabihin ni Miss Antonia. Kapag sosyal na siya ay hindi na siya mailang at maaasiwang kausapin si McCoy. Matindi ang paniniwala niyang magkikita pa sila ng kaibigan. Kinuha na uli niya ang serbisyo ni Miss Kalub para hanapin si McCoy at ang pamilya niya. Ang kaso, mahihirapan akong magbiyahe araw-araw. Sa Parañaque pa ako umuuwi. Paano kayon? Nanlulumong umupo si Miss Antonia sa sofa. Gustong gutso kitang turuan. Sa totoo lang, natutuwa ako sa iyo dahil nakikita kong determinado ka. Gusto kong maging bahagi ng magandang kapalaran mo. Gusto ko na balang araw, kapag nasa Inglaterra ka na at nakikipagtsikahan sa ibang royal blood, maaalala mo ako. Magandyon, di ba?
Ang kaso, mahirap bumiyahe ng paruot parito. Tinabihan niya si Miss Antonia. Di ba, dalaga ka pa? Kung wala ka namang ibang iniintindi sa inyo, dito ka na lang tumira sa bahay ko habang tinuturuan mo ako. Bukod sa hindi ka na mamamasahe, hindi ka na rin mahihirapan sa biyahe. Nanlaki ang mga mata nito. Talaga, Diyosa. Okay lang sa iyo. Tumango siya. Naman. Hindi ba nakakahiya? Dito na rin ako makikikain. Ha? Kasama ba yun? Kung di ka mo ako titira, di kasama yun. Sa bagay. Nagkibit balikat si Diyosa. Sige, okay lang yun. Niyakap siya ng babae. Salamat, Diyosa. Ang bait mo talaga kaya ka pinagpapala. Mumiti siya at hinimas ang likod nito. Kapag kwan ay lumayo siya rito. Maglalakad na ba uli ako? Magpahinga ka muna. Aling kwarto ang gagamitin ko? Halatang excited ito. Yung katabi ng kwarto ni Ate Ching, sagot niya. Walang aircon doon. Paano kita matuturuan ng tamang pamumuhay sa Inglaterra kung hindi ko iyon mismo mararanasan? Ang karanasan ang pinakamahusay na guro, tandaan mo yan. At sa kagaya kong guro, importante ang mga karanasan. Pinagrus pa ni Miss Antonia ang matabang mga hita. Isa pa, maihika ako. Sumusumpong yon kapag nainitan ako. Magpapabili ako ng isa pang aircon kay Ate Ching. Nagpaalam si Diyosa na pupuntahan si Ate Ching sa kwarto nito para sabihin ang napagkasunduan nila ni Miss Antonia. Tumango lang si Ate Ching. Umakyat siya sa hagdan at kumatok sa pinto ng kwarto ni Ate Ching. Pinapasok siya nito. Agad niyang sinabi rito ang tungkol sa napag-usapan nila ni Miss Antonia. Binanggit na rin niya ang pagkakaroon ni Miss Antonia ng hika. Gusto niya ng aircon? Napamulagat si Ate Ching. Sage. Sa tingin ko naman ay nakakatulong siya sa iyo. Marami ka nang nalalaman kahit paano. Wala sa sinabi ni Ate Ching ang isip niya, kundi sa inaayos nitong mga damit. Aalis ka na ba, ate? Inihinto ni Ate Ching ang ginagawa at tiningnan siya. Nakausap ko kanina si Ines Kalub. Pinuntahan ko siya kaya hindi agad ako nakauwi. May lead na raw siya tungkol sa pamilya mo. Pero hindi pa siya 100% sure. Kasi nga, hindi mo alam kung saang probinsya ka nanggaling. Ang pinagbasehan lang niya sa paghahanap ay iyong kwento mo na sa tabing bundok ka nakatira noon. Na noong sumakay ka sa truck ay maraming palayan at palikulikong bangin ang dinaanan niyo. Ang maganda lang daw, sigurado kang hindi ka sumakay ng barko. Ang ibig sabihin, dito rin sa Luzon ang probinsya mo. Base sa deskripsyong iyon ay naisip niya ang Sierra Madre. Malaking bundok yon at maraming nasasakop na bayan. Pinasyalan daw niyang mga bayan na malapit doon na may mga malawak na palayan. Nakarating siya sa Aurora. Inisa-isa niyang puntahan ang mga baryo at bayan doon para magtanong-tanong. Doon ako galing, te, mahinang tanong ni Diyosa. Parang may pumisil sa sikmura at dibdib niya. Nakausap niya iyong dating kapitan sa bayan ng Maria Aurora. Matanda at bulag na raw yung kapitan pero kilala raw si Tandang Lupo na dating di. Kalaban ng pamahalaan ang Tatay Lupo mo. Hindi masamang tao si Tatay Lupo. Hindi siya makapaniwala. Pero ano ba ang nalalaman niya? Hindi na nga niya gaanong maalala ang hitsura ni Tatay Lupo. Maraming taon na ang lumipas. Ang mga alaala nito ay natabunan na ng mga alaala ng naging buhay niya sa lansangan. Matagal na raw patay si Tandang Lupo. Tugma iyon sa kwento mo. Wala raw itong kamag-anak sa Aurora, pero sa pagtatanong-tanong ni Ines Kalub, may nakapagsabi sa kanya na Apostol ang apelyido nito. May kapatid daw ito na dating driver ng truck ng mga gulay na iniluluwas sa Maynila. May posibilidad na iyon ang nagdala sa iyo rito sa Maynila. Hinahanap pa ni Ines Kalub ang kapatid ni Tandang Lupo. Bukas ay babalik siya sa Maria Aurora para magtanong-tanong uli. Kapag nahanap niya ang kapatid ni Tandang Lupo, mahahanap na rin niya ang pamilya mo. Gusto kong mahanap mo muna sila bago kita iwan dito. Mabuti nga na dito muna tumira si Miss Antonia para masanay ka na rin na hindi lang ako ang kasama mo. Nag-init ang mga mata ni Diyosa. Mami-miss kita, ate. Ako rin, mami-miss din kita. Pero pwede naman tayong magtawagan at mag-text. Kapag wala kang magawa, pwede mo akong bisitahin sa probinsya.
Excited na akong makapagsimula uli. Nagyakap sila. Kumatok sa pinto si Miss Antonia. Humiwalay siya kay Ate Ching at binuksan niya ang pinto. Bakit? Maghanda kayo. Kakain tayo sa labas mamaya. Nagpa-reserve ako sa Bon Appetito para ma-practice mo ang itinuro ko sa iyo kanina. Para matutuhan mo na rin kung paano umorder sa mga mamahaling restaurant. Formal doon kaya formal din dapat ang suot mo. Pwede ko bang isuot yung violet kong damit? Tanong ni Diyosa. CJ. Iniwan na uli sila ni Miss Antonia. Umupo siya sa kama ni Ate Ching. Paano kung hanapin ni Miss Antonia sa isang buwan si Henry Longfellow? Sana, sinabi mo, sa 1 taon na kami magpapakasal. Hindi pwede. Sobrang tagal noon, baka makahalata siya. Hindi naman siguro siya aabutin dito ng 1 buwan. 1 month lang ang usapan namin na pagtuturo siya. Ang kaso nga, mahirap daw akong turuan. Humiga si Ate Ching sa kama. Napag-usapan na rin lang natin ang pamipamilya. Kung makikita mo ang pamilya mo, sasabihin mo ba sa kanila na nanalo ka sa loto? Hindi ko alam. Dapat ko bang sabihin? Hindi ko rin alam. Pamilya mo sila pero sa kabilang banda, hindi mo sila kilala. Ang alam ko, yung mga nanalo sa loto, aba, biglang dumarami ang kamag-anak. Paano kapag nalaman ng pamilya mo na tumama ka sa loto at ipagsabi nila iyon sa iba niyo pang kamag-anak? Baka dumugin ka rito, Diyosa. Pues, hindi nila dapat malaman. Bigla siyang may naalala. Paano kung hanapin nila si Henry Longfellow? Ipapakilala natin sa kanila si Henry. Muling nagkaharap-harap sina Diyosa, Ate Ching, at M. Calub. Ayon sa investigador, Zenaida Aida Libuit ang pangalan ng totoong nanay ni Diyosa. Iyon daw ang sinabi ni Tatay Lupo sa kapatid nito nang tanungin si Tatay Lupo kung bakit may dala itong sanggol. Iniwan siya ng nanay niya sa istasyon ng bus sa Aurora at saka ito lumuwas sa Maynila. Walang kamalay-malay ang nanay niya na nakita ni Tatay Lupo ang ginawa nito. Kinuha siya ni Tatay Lupo. Kilala nito ang nanay niya dahil kabit daw ang nanay niya ng isang sundalo noon. Walang makuhang pruweba si Miss Calub na ang sundalong iyon ang tatay niya pero wala raw dudang si Zenaida ang nanay niya. Ang balak ng kapatid na babae at bayaw ni Tatay Lupo ay ibigay si Diyosa sa nanay niya kaya siya dinala ng mga ito sa Maynila. Pero hindi nahanap ng mga ito ang nanay niya kaya iniwan siya sa isang palengke. Nagtagis ang mga bagang niya. Hinaplos-haplos ni Ate Ching ang likod niya. Mula ngayon ay pag-aralan mo ng mabuhay ng walang hinanakit sa puso. Isipin mo na lang na mahal ka pa rin ng Diyos, kaya binibiyayaan ka pa rin niya hanggang ngayon. Bumuntong hininga si Diyosa para palisin ang galit sa puso niya. Kagaya rin ng bahay ni Aling Delia ang bahay sa address na ibinigay ni Miss Calub kina Diyosa at Ate Ching. Ang naiba lang ay ang harapan, may talyer doon na mukhang hindi gumagana. Isang tricycle na walang mga gulong at kalawangin ang tanging sasakyan doon. May patas ng mga gulong sa isang panig. May tumpok ng basura sa isang haligi. Samahan mo ako, Ate Ching. Dito na lang ako sa sasakyan. Buhay mo yan, Diyosa, kaya harapin mong mag-isa. Aalalayan lang kita. At tubiling bumaba si Diyosa ng sasakyan. Mabigat ang mga hakbang niya habang palapit sa bahay. Hindi niya maintindihan kung bakit parang gusto na niyang bumalik sa islu at kalimutan na ang pakay sa pagpunta roon. Nilingon niya si Ate Ching. Sumenyas ito na magpatuloy siya. Biglang bumukas ang pinto ng bahay. Lumabas doon ang isang lalaking nakahubad at malaki ang tiyan. Itinapon nito ang sigarilyo. Papasok na sana uli ito nang makita siya. Ano nang kailangan mo? Paasik na tanong ng lalaki. Napatingin ito sa sasakyan niya. Nag-iba ang anyo nito. Tila may naisip na nakakatuwa. Magpapahangin kayo ng gulong. 50 na lang. Dito po ba nakatira si Zenaida Libuit? Tanong niya sa halip na sagutin ito. Si Aida? Ba't mo siya kilala? Pwede ko po ba siyang makausap? Nandyan ho ba siya? Bago raw siya maghinanakit sa nanay niya, kailangan ay alamin muna niya ang tunay na dahilan kung bakit siya iniwan sa istasyon ng bus. Sumilit sa loob ng bahay ang lalaki. Parang may kinausap doon. Hindi nagtagal ay may lumabas na babae. Pinatabi ng babae ang lalaki na itinuro naman siya. Ano nang kailangan mo? Tanong babae. Hindi nakasagot si Diyosa.
Ito ba ang nanay niya? Nakasuot ito ng puting sando at maiksing shorts. May hawak itong sigarilyo. May kulay ang buhok nito pero lumilitaw pa rin ang puti at itim na buhok. Napakaputi ng mukha ng babae. Parang nasobrahan sa polvo. Marami itong taghiyawat, lalo na sa baba at ilong. Parang iginuhit lamang ang mga kilay nito at maitim ang mga labi, marahil ay dahil sa paninigarilyo. Mahaba ang mga kuko nito na ang iba ay may kulay na dilaw. Kayo si Zenaida, tanong niya. Bakit, paasik na tanong nito. Aanak niyo ako. Ang kamo. Ang sabi ng detective, kayo raw ang nanay ko, si Zenaida Libuit. Pero siguro ay iba na ang apelyido niyo ngayon. Nandito sa envelope ang report at katibayan na nagsasabi ako ng totoo. Sumabad ang lalaking malaki ang tiyan. Sa iyo ba yan? Itinuro ng lalaki ang sasakyan niya. Tumango si Diyosa. Hindi niya inaalis ang tingin sa nanay niya. Pero bukod sa kakaibang pintig ng puso niya, ay wala na siyang ibang nararamdaman. Baka nga siya ang nawawala mong anak, Aida. Nilapitan siya ng lalaki. Ngiting-ngiti. Ako si Bogart. Bal, stepfather mo ako. Ang mabuti pa ay sa loob kayo mag-usap. Pagpasensyahan mo na lang ang bahay namin. Hindi kami kagaya mo, mayaman. Mayaman ka, di ba, Ineng? Oo po, sagot niya. Ano nga uli ang pangalan mo? Tanong ng lalaki. Diyosa po. Bagay na bagay sa iyo. Hala, pasok muna. Ibibili kita ng Pepsi. Kinapaka pa ng lalaki ang bulsa ng shorts nito. Nasaan ang pera ko? Nadukutan na naman yata ako ni Wally. Nakakahiya dito kay Diyosa. Wala akong kapera-pera. Dinukot ni Diyosa sa bulsa ng pantalon niya ang sukli sa gasolinahan. Kumuha siya ng buong 200 pesos. Ito na lang po ang ibili niyo ng Pepsi, Mang Bogart. Mabilis na kinuha ni Mang Bogart ang pera. Naku, salamat, Ineng. Nanaym ka mo ang asawa ko. Dapat, Tito Bogart o Uncle Bogart ang itawag mo skin kasi mayaman ka. Sige, pumasok ka na ron para makilala mo rin ang mga kapatid mo. Feel at home, ha? Naunang pumasok sa bahay si Zenaida. At tubiling sumunod siya rito. Maliit ang sala ng bahay. May sofa roon na lubog na ang gitna at natatambakan ng mga nilabhang damit. Nakabukas ang vihi sa tapat ng sofa. May mga bote ng beer, ashtray na umaapaw sa upos, nilamukos na kaha ng sigarilyo, at nilalangaw na mangkok ng sabaw na lang ang laman sa mesita. Maupo ka, ani Zenaida. Umupo si Diyosa sa isang gilid ng sofa. Parang hindi malaman ng nanay niya kung paano siya pakikiharapan. Pinatay nito ang sigarilyo sa ashtray at nagsindi ng panibago. Paano kita naging anak? Lumubog uli ang mga pisngi nito nang humitit ng sigarilyo. Tabi-tabingi, nangingitim at patong-patong ang mga ngipin nito. Ipinakita niya rito ang envelope na dala niya. Nandito po ang lahat ng katibayan kung gusto ninyong basahin. Inampon po ako ni Tandang Lupo. Si Tandang Lupo. Kilala ko nga siya. Ikaw ang tumango siya. Akyong iniwan ninyong sanggol sa istasyon ng bus. Wala man lang pagsisising bumahid sa mukha nito. Pasensya ka na, walang-wala ako noon. Ano nang balak mo ngayon? Sa iyo ba talagang Keithy sa labas? Opo, yung kaibigan ko ho ang nagmamaneho. May umampon ba siyang mayaman? Dapat pala ay magpasalamat ka sa akin. Kung hindi kita iniwan, pare-pareho tayong hirap ngayon. Humitit uli ito ng sigarilyo. Hindi rin ako mayaman dati. Ngayon lang. May nakilala akong mayaman, si Henry Longfellow. Anak siya ng duke sa Inglaterra. Magpapakasal kami. Lumipat ang nanay niya sa kanyang tabi. Nanlaki ang mga mata nito. Duke? Aba, maswerte ka. Ano nga ang pangalan mo? Ano ba ang ipinangalan niyo sa akin noon? Ano? Tila nag-isip ito. Ah, Jennifer. Bakit niyo ako iniwan? Kasi nga, walang-wala ako. Nasasaktan ako kapag wala akong maipadedisyo tuwing umuuha ka. Pinabayaan ako ng lintik mong ama. Bata pa ako noong mabuntis niya. Hindi niya tinupad ang pangakong pakakasalan ako. Bigla na lang nawala ang hudas niyon. Pero hindi kita ipinalaglag kasi anak kita.
Mas titiisin ko na lang na malayo ka sa akin kaysa mamatay ka sa gutom. Sana ay maintindihin mo ako. Ano na nga uli ang pangalan mo ngayon? Diyosa. Naiintindihan mo ba ako? Hindi ko gusto ang ginawa ko. Nahinto ang pag-uusap nila nang bumalik si Uncle Bogart. May dala ito na isang maliit na bote ng Cola. Ibinigay nito iyon sa kanya pero wala itong ibinalik na sukli. Nagkausap na ba kayo? Tanong nito. Hinawakan siya sa braso ng nanay niya. Dapat mong ipagpasalamat sa akin na iniwan kita noon. Kung nandito ka sa poder ko, wala kang makikilalang anak ng duke. Hindi gaganda ang buhay mo. Totoo yun, sabad ni Uncle Bogart. Ngayon nga, nakasangla itong bahay at sira ang tricycle ko, kaya hindi ako makapaghanap buhay. Maswerte ka kaya huwag ka nang maghinanakit sa nanay mo. Araw-araw kanyang naaalala. Iniisip niya kung may nakaampon sa iyo at kung nakakapag-aral ka. Gusto kong bumawi sa mga pagkukulang ko siyo, Diyosa. Gusto ko rin kayong makasama, Aling Zenaida. Tawagin mo akong inay. Diyosa, anak ko. Niyakap siya ng ina pero naramdaman niya ang paninigas nito. O siya ang naninigas? Marahil ay dahil naninibago pa sila sa isa't isa. Kumalas siya sa nanay niya. Kaya nga ako nagsadya rito ay para alukin kayo na doon na lang tumira sa bahay ko sa Fairview. Para magkasama na tayo, Nay, at mabawi natin ang mga nawalang panahon sa atin. Nahihiya ako sa iyo. Kalimutan na ho natin yon, Nay. Pabiglang bumukas ang pinto at pumasok ang dalawang nag-aaway na lalaki. Nagmura ang isa na hindi pala lalaki kundi lesbian. Magpakamatay ka na. Unahin kita. Umakma ang payat na lalaki na susuntukin ang lesbian. Celeste, Wally, tama niyan, awat ni Uncle Bogart. May bisita tayo, ang kapatid ninyong si Diyosa. Alam na ni Diyosa na may dalawa siyang kapatid sa ina, si Celeste na 21 anyos at si Wallace John na 19 anyos, pero nagulat pa rin siya nang makaharap ang dalawa. Kapatid namin, ani Celeste. Tumawa si Wally. Baka si Celeste lang ang kapatid niyan. Ang layo kaya sa mukha ko. Magparehab ka nga, ganting sabi ni Celeste. Makinig nga kayong dalawa. Mayaman si Diyosa, ani Uncle Bogart. Pakinggan niyo ang ate Diyosa niyo, sabi ng nanay niya. Gusto ko sanang magkasama-sama na tayo. May bahay ako sa Fairview. 5 ang kwarto roon kaya kasyang-kasya tayong lahat. Saan sa Fairview? Tanong ni Celeste. Sa Plantation Verde, sagot niya. Mayaman lang ang mga nakatira doon. Mayaman ka nga. Parang hindi makapaniwala si Celeste. Sa kanya yung kiri, sabi ni Wally. Seryoso ka, Diyosa, ate Diyosa. Aampunin mo kami, tanong uli ni Celeste. Tumango si Diyosa. Kung papayag kayo. Payag na payag. Basta walang lokohan to, ha, pag niloloko mo lang kami, kahit kapatid kita, sasapakin kita. Hindi ako nanloloko, Celeste. Ano kasi, magpapakasal ako sa mayaman na taga-England. Binilhan niya ako ng bahay at sasakyan. Pinapadalhan din niya ako ng panggastos buwan-buwan. Anak ng dukeso sa England ang mapapangasawa niya, anang nanay niya. Aba, kailangang makilala namin ang duke kong yan, ani Celeste. Okay to, tatawa-tawa namang sabi ni Wally.